Sa loob lang ng 3 araw, isang sunspot na hindi umiiral nung linggo ay lumaki ng 10 beses kaysa laki ng Earth. At ngayon, direktang nakatutok sa atin. Ang sunspot na ito ay naglabas na ng mahigit 20 matitinding solar flares, kasama na ang pinakamalakas na X8.3 solar flare ng 2026. Scientists ay nagbabala. Ito ay katulad ng sunspot na nag-trigger ng Carrington event noong 1859, ang pinakamatinding solar storm sa kasaysayan. Bakit delikado? Dahil sa ilang oras, maaaring mawala ang lahat: internet, cellphone signal, electricity, at kahit GPS. Manatili hanggang dulo dahil kailangan mong malaman kung paano ito makakaapekto sa iyo. Ano ba talaga ang nangyayari? Mga kaibigan, magandang araw, welcome sa Bituin ng Arkibo. At ngayong February 2026, nakakasaksihan natin ang isa sa pinakaaktibong sunspot sa nakaraang dekada. Ang Sunspot Region AR 4366, isang higanting arkipelago ng magnetic storms sa surface ng Sun, ay biglang lumitaw noong Pebrero 1 at sa loob lang ng 48 oras, lumaki ito ng mas malaki kaysa 15 Earths combined. Para maintindihan ninyo kung gaano kalaki ito, kung Earth ay kasing laki ng basketball, ang sunspot na ito ay kasing laki ng isang basketball court. Ang AR 4366 ay naglabas na ng 10 X-class solar flares simula noong Sunday. At ang X-class ay ang pinakamalakas na klase ng solar flare sa classification system ng NOAA. Ang pinakamalakas na flare ay umabot sa X8.3, ang strongest solar flare ng 2026 so far. Para sa mga hindi pamilyar, ang solar flares ay nakaklasipika from A, B, C, M hanggang X, at bawat letter ay 10 times mas powerful kaysa previous. Ibig sabihin, ang X-class flare ay bilyon-bilyong beses mas powerful kaysa A-class flare. Ang tanong, bakit nga ba delikado ito? Ngayon, tanong ninyo, bakit dapat ako mag-alala? Una, let's talk about kung ano ang maaaring mangyari. Ang sunspot complex na ito ay comparable in size sa sunspot na nag-cause ng Carrington event noong 1859, dan ang most intense solar storm ever recorded sa history. Ano ang nangyari noong Carrington event? Simple, sumabog ang telegraph systems across North America and Europe. Nakita ang aurora borealis hanggang sa Caribbean. Telegraph operators ay nakuryente. Ang mga papel sa telegraph stations ay nasunog dahil sa induced electrical currents. Pero telegraph lang naman yun, di ba? Wala naman tayong telegraph ngayon. Ay, iyan ang problema. Noong 1859, yan lang ang technology natin. Ngayon, 2026, everything is connected. Imagine kung mangyari ang Carrington level event ngayon para sa Pilipinas. Ito ang maaaring mangyari. Satellite communications. Solar storms can affect satellite and high-frequency radio communications, potentially disrupting the power grid. Ang Philippines ay malaki ang dependence sa satellites para sa telecommunications. Ang lahat ng tawag mo, internet mo, text messages, lahat dumadaan sa satellites, GPS systems. During solar storms, charged particles in the ionosphere cause rapid fluctuations in GNSS signals, making them difficult to track. This means Grab drivers, walang GPS, food delivery, hindi makahanap ng address, ships at sea, navigation issues, planes, flight delays or diversions. Internet and mobile networks. Solar flares can cause satellites to become highly charged, damaging satellite components. Ang ibig sabihin, maaaring temporary mag-offline ang internet service providers, or worst case, physical damage sa satellites na nangangailangan ng months para ma-repair. Power grid. Geomagnetic storms can impact the electric power grid, potentially causing blackouts. Remember Luzon-wide blackout? Imagine that.
pero caused by the sun. Banking and online transactions. Walang internet ay katumbas ng walang online banking, walang GCash, walang Paymaya, walang e-commerce. Kung gaano ba kalaki ang threat? Okay, bago kayo magpanik, let me clarify. As of February 6, 2026, there are signs that AR4366 may have finally stopped growing. Medyo bumaba na ang size nito, equivalent to 6.5 Earths. Pero even with its current size, its highly complex beta-gamma-delta magnetic structure continues to fuel frequent M and X-class flares. NOAA's modeling indicates that most of the CME material will pass by Earth to the north. Ibig sabihin, glancing blow lang, hindi direct hit. ACME is expected to give Earth a glancing blow on February 8th. Pero here's the thing, sunspot AR4366 continues to rotate into an Earth-facing position, raising the chance that future eruptions could launch CMS more directly toward our planet. Scientists ay nagpredict ng minor G1 geomagnetic storm beginning Thursday, February 5, with possible auroras at lower latitudes. Good news for aurora chasers sa Northern Hemisphere, but potentially problematic for satellite operators. Ano ang ginagawa ng scientists? Mabuti na lang, hindi tayo bulag sa space weather. Scientists can observe sunspots 8 minutes after they happen. That's how long it takes for the sun's light to reach us. The first electrically charged particles from a sunspot enter Earth's atmosphere about 20 to 30 minutes after the storm. This gives us warning time. NOAA, NASA, and other space agencies ay 24/7 nakamonitor sa solar activity. With advance warning, many satellites and spacecraft can be protected from the worst effects. Satellite operators can put their satellites sa safe mode, power companies can prepare backup systems, and astronauts sa International Space Station ay nag-move sa shielded areas. We are currently in solar cycle 25, with peak sunspot activity expected in 2025, which means we're at or near solar maximum right now. Ibig sabihin, expect more sunspot activity in the coming months. Ano ang dapat nating gawin? Para sa ordinaryong Pilipino tulad natin, ano ang pwede nating gawin? Ito ang mga practical steps. Stay informed. Follow space weather updates from NOAA, Space Weather Prediction Center, or spaceweatherlive.com. Maraming websites at apps na nag-provide ng real-time solar activity alerts. Prepare for outages. Just like preparing for typhoon season. Keep power banks charged. Download important documents offline. Have emergency contact numbers written down, hindi lang save sa phone. Keep cash on hand kung mag-down ang ATMs and online banking. Back up important data. Regular backups ng important files and documents. Cloud storage is good, pero have local backups din. Be patient with service disruptions. If mangyari ang radio blackouts or GPS disruptions, alam mo na kung bakit. Mga kaibigan, ito ay reminder na kahit gaano pa tayo ka-advance as a civilization, we're still at the mercy of cosmic forces. Sunspot AR4366 is positioned close to the center of the solar disk, a little above the sun's equator, and with proper equipment, makikita mo ito as a small black spot sa surface ng sun. The good news? So far, despite intense flaring, Earth's magnetic field has remained relatively calm, and our atmosphere provides excellent protection against most solar radiation. But it's also a wake-up call. As we become more dependent on technology, especially satellite-based systems, we become more vulnerable to space weather. Scientists are already working on better prediction models, more resilient infrastructure, and improved satellite shielding. While the potential for a massive solar storm is always present with large sunspots, size alone does not guarantee a catastrophic event. Hindi automatic na dahil malaki ang sunspot, mangyayari ang disaster. But the possibility is there. So bakit delikado ang sunspot na nakatutok sa Earth?
Dahil sa isang sandali, maaari nitong patigilin ang mundo na umaasa sa satellites, power grids, and GPS. Dahil kahit 24 na oras lang na blackout ng communications and power, imagine ang economic impact, ang disruption sa daily life, ang consequences sa healthcare, transportation, at emergency services. Pero huwag tayong matakot ng sobra. We're being monitored. Scientists are prepared. Our technology is more resilient than before. At ang pinaka-importante, we're aware. Ang AR-4366 ay patuloy na naglalabas ng flares as of Pebrero 6, 2026. NOAA forecasters expect more exciting space weather activity from this region in the coming days. Manatiling updated, manatiling prepared. Remember, we're not just observers ng cosmos, we're part of it. At moments tulad nito ay nagpapaalala sa atin kung gaano ka-connected ang lahat. Ito, ang bituin ng arkibo, nagpaalala sa inyo na ang universe ay full of wonders at dangers. Stay curious, stay informed, at stay safe. If you enjoyed this video, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para sa more space updates. Share this video sa mga kaibigan mong kailangan malaman ang tungkol sa sunspot threat. Hanggang sa next video. Clear skies, everyone.